Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Sa imo pagkiay si Tuto Gatulo ang laway. Hindi Mayong aga Pilipinas, good morning Liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Today is March 2, Monday 2026. May klase, may opisina, may trabaho sa palibot ng syudad sa Iloilo. Ang aton nga tiyempo, subong medyo amat pa ang paang ha. May lugar ganit dito sa may Negros Island region nga nagdeklara sang suspension of classes bangod sang anticipated mataas nga heat index. Siyempre pasulod kita sa sa tag-ilinit subong. Marso, Abril, Mayo, after sang maturutugnaw naton nga panyempo sang nagligad nga mga binulan, muni subong ang balantayan naton kay kun heat index ang paghambalan. Kita diri sa Iloilo City, mas makabatyag kita kay balaan naton nga damo buildings diri, urbanize ang aton nga palibot, damo simento, mga walls. Mas mataas nga temperatura ang aton nga posible mabatyagan, especially kun udto. Padayon kita sa pagtalakay sa mga labing talalupang doon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Successful gid ang pagsaulog sang Parao Regatta Festival 2026 sa Iloilo City. Tapos na ang dinagyang, tapos na ang Chinese New Year, kag imbukada Parao Regatta ginhiwat sa nagligad nga Marso 1 kun kahapon nga. Damo kuno damo nagbisita dito tungod luyag nila nga masaksihan ang matakom, colorful nga mga paraw, hindi lang ang sailing event kundi ang mga designs ng mga layag bala sang mga participants sa Parao Regatta Festival. Ti successful kag wala man gid sang any problema kung mga insidente nga dalagko nga natabo sa selebrasyon sa aton sini nga Parao Regatta Festival. After Parao Regatta, Holy Week siguro ang gina-anticipate naman nga handaan sa aton sini iya nga mga kauturan. Aton man mga tinguaan nga malabot ang aton siniya nga mga transport cooperative subong nga aga dugay-dugay ka-establish kita sang kontak sa consultant sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative kay Mr. Rizal Alido kagang amuman ang presidente sang LTAP 6 kag ikaw DTC mayara sing pag-sapol ang mga transport coopod sa aton sini nga mga agencies nga nag-regulate sang sining overloading bala sa bahin sang aton sini nga mga modernized jeepney. Hindi lang sa modernized jeepney, kundi tanan nga mga dipasero nga salakyan, dapat i-observe gid nila
ang seating capacity. Sa imo pag Ha? Hibaloon naton ni dugay-dugay kay tingwaan naton nga malabot ang presidente sang ikaw DTC di makatulog si Mr. Rizal Alido diri sa aton programa. Inday sa imo yung nga tunay dugan ko sa imo nalipay hindi mapunggan maghay-hay hay Yari na sa aton sining nga linya si Mr. Rizal Alido ang current president sang ikaw DTC no kag LTAP 6 president. Hibaloon naton kung ano ang natabo sa Sinapol sa mga transport cooperative kag of course involved diri aton sining mga government agency LTO, LTFRB may kaang tanan sa issue sang overloading. Welcome naton sa aton sining nga programa si Sir Rizal Alido. Sir Rizal, good morning. Welcome sa programa Iloilo Morning. Hello, morning. Good morning man sa imo listeners. Thank you sa nga pribilege. Good morning. We know Sir Rizal no sa nagligad nga hindi ta magsala Sabado. Sang Sabado mayara kamo sang Sinapol may kang tanan sa pag-address ning issue sa overloading at daw amo ning nagligad nangin subject sa mga operasyon sa aton sining LTO. Ano ang inyo mga nahisugtan kag mga na-update sa inyo sining nga Sinapol Sir Rizal Alido kag kanday sino ang mga nagtambong sa sining nga Sinapol? Sa liwat, naano ko na mention ko na before, ang apprehension sang LTO sa mga overloading ni sa mga amon modernized units nga nabiyahe sa syudad. Wala kami diri sang question, no? Although that is quite apektado man kami, pero makontrol na mo ni. Kag bayo mga ningara na sila sa dalonon, at least mag-report sila sa amon, kag mabalaan namon ang actual actuation. Kung bala ang amon ginatudlo, gina-briefing, gina-seminar sa amon pao kag drivers, gina-implementar man nila. So with this report, why kami iyasin ang question, no? Galit kay sa bihak nga bahin, mayara kami nga pangduda sang dua sang implementation nga kung tutukan nila ang safety kay kuno safety no igatindog amo na overloading convenience ang pasahero pero ang ginapamangkot namon sing dako nga amo gid ini ang ginakabalak-an namon nga amo ni subong ang nagadala sang kaperdihan namon sang operation namon sa cooperatives ever since. Ang ginareklamo namon hindi lang na diri sa region, basta na sa Manila, sini sa Senate, sa Congress, sa DOTR, gingaswa na namon isang grupo sa LTAP from Region 1 to Region 15 para masabat ni kay almost the same ini nga problema. Pero ang malala diri sa syudad kay LPTRP na kita. May local public transport plan na kita nga ginaaprobar city ordinance nga dapat amo sundon sang tagsa-tagsa karuta sang tagsa-tagsa ka member sang kooperatiba. Ang masubo sini kay ining kolorom kagkadamo ginagid subong na mga 600 units na subong na. Kadalagan sa sudad sang Ilo, unregistered pa, way pa ni maristro. Way pa ni gabayad sila sa ginatawag nga road users tax, kaya maristro sa LTO. Nga ang ginuay ini ginadakop. Nga ginapabayaan ini. Sa amon overloading ginastrikto. Ano ini? May partiality. Solihe, magpatawag man kami sa meeting with the LTFRB and LTO. Ang LTO, this is the implementing arm of the LTFRB. So dapat ini sinagid mga mundo sa pagdumala, sa pag-apprehension. Well, in fact, we have held several meetings with LTO regional directors, LTFRB, and we agreed both sides already on this to have this implemented. So later on kay Duway man nagpadala na kami sang
liter sa Manila nga orderan na diri ang region. Di ang aton national ang DOTR, ang aton nga LTO nang mandar naman to crack down this unregistered kag kulurob nga mga vehicle. Why not diri sa Iloilo nga may local public transport na hindi ini ma-implementer? Nga sa overloading lang, ara naman sila sa dalanon. Kaya ginakonsentrahan lang ini. Ano ini? Daway na ini siyang justice nga nagkabalo na sila nga tanan-tanan nga transport cooperative siyang na magwantap ni wala na. Kay almost 30 to 50% sa amon ni subos kitaon sa modernized nga units dito nagkadto sa illegal. Paano ini? Where is justice? So ano ang Kami, hindi nakarenew sa bangko, kay delayed ang amon amortization, kaya mo man lang nasa liga namon, restructure kami. Once mag-restructure kami, another interest rates after the date of the restructuring. Pabalik kami, antes we have to pay only 6% until 7 years only from the start of approval sang bangko. Karon magabayad na kami sang regular rate nga 9.5%. Pinakasubo idi nga bayan sa amon. Siling ko nga question kami nga ang iya man isang gobyerno nga programa. Nagsunod man lang kami. Nagbilang law-abiding citizens nag-obey kami. Nga ang karon ang mga illegal amo panagari sa syudad. Ano ang natabo? Dako. By the way, Sir Rizal, makapila na kamo ka beses nga nagdialog kaupod sa LTFRB and LTO kag mayara balasing timeline sila or promisa nga by this month dapat dakpo na gid or i-end na ang mga daw masiling naton nga mga unregistered nga mga jeep no nga masiling naton nga kolorom mayara sing timeline na sila be nga ginhatag. They have committed within 2 weeks ka implementar nila ni. Pero nakita naman na why pa man ka, siguro sobra lang 2 weeks kami nag-meeting eh. Why pa man. That is why nagdihon naman kami. Mamit na kami kay Mayor. Mamit man kami sila, mapadala namin siyang letter. Ako gusto mapriskon kami anay. Siguro mapaway kami kay it's no use operating nga nagapamirdi, nagapanglugi ka. Nakadugang na lang expenses mo. Kaya nga amon nga mga balayan sa libor, ang amon empleyado, hindi na mo na pwede nga pabayaan. In fact, damo na kami remember, damo na may cases sa libor. CCS mo to comply sa government's requirements sa amon empleyado, and we have complied it. So imagine sa transportation, kung holidays gani, isa pa na kamasubo, kung holidays, Sundays, pag wise yung klase, wise yung opisina, nagadobo ang income namon. Kaya dira man lang kami kasalig sa pasero. Para plus ang sudlan siya siyang kolorom kag unregistered. Kaglabot sina, ang amon niya mga sweldo sa amon pao kag drivers, may mga read ang kalendar, 100%, 300% lang o 200. Pero kung non-working holiday, 30%, gadugwang kami sina, nag-oblige kami. So, kaperdihan, very clear nga kaperdihan sa mga operasyon. So at least, sana siling na nato, no? Kagang doon nabuksan ang overloading issue, tapos nangin, siling naton nga, mas madamo pagid sa mga issues diri about kolorom, number sa mga unregistered vehicle nga nagapadayon nga nagabiyahe. So at least sa inyo ibahin niya ang overloading, masiling naton nga isa lang ni ka issue kag mahapos ini ma-address kag kamo naga-comply sa requirement kundi ta magsala daw may daw gina-require na allow sang LTO ang 10 persons nga standing sa inyo nga bahin, okay kamo sina pero mayara sing dialogue kamo ngati i-total eliminate o kung pauntaton na ning mga kolorom naton diri sa may syudad sang Iloilo. Yes. Amo na ko nga nagadamo ang mga pasiro nagaklogging, especially nag-clog hours.
Kaso supposedly, mas-supply na mo ni tani as early as possible ng 1,782 nga requirements, requirements ini si modernize sa mag-operate sa syudad. Right now, we are only operating yet 600. Sino nga bangko maglansi mo nga sitwasyon man? Lipungon mo lang magkunin, hindi kaya po na magsugot nga, kaya ang ginabayad din na yan sa Amon, actually isang bangko, ini isang ilang ini pundo. Nakalin may ini sila depositors. Ito sila kaluoy, sila depositors kung hindi kami kabayad. Ang government, kinabulig lang sa munda equity. Masubok at already 320 pesos. So, imagine, amo lang na, tapos why na all the rest of that account, out of the 4.5 abing, for example, pesos ang units, 5%, ako lang na, 300 plus lang kuhaon dito sang para bulig siyang gobyerno. By the way, Amo na ina. by the way, Sir Rizal, balaan naton nga not all transport cooperative masiling naton nga daw palarihos ang financial status, may iban nga ti daw medyo i-admit man nga losing, no? Sa inyo nga monitoring, mga pila ka porsyento na subong abi ang nagapadayon nga transport co-op kag may mga ara man kooperatiba nga ti daw nagaano na sila, daw hindi na sila magpadayon tungod sang hindi ma-sustain nga mga expenses. May data ikaw kung pila ka porsyento ang nagapadayon pa kag ang mga nag-pull out or wala na nagpadayon na sa Rizal? Iya mga may 2% nga kay ang mga kooperatiba nasa almost solo nila ang ruta sa province na may modernized. Like sa amon membro nga Transco, Leon, Transport Cooperatives, kay multipurpose na. Opos, no? Ang ilang market, ilang ginak. Pero dili sa sudad, kadamo kami sa kompetensya. Kaya magintuman sa LTFRB, sa OTC, ang ilang ginak. Baton balikan si Sir Rizal Alido, no? Damo sang mga luyag ma-address ang aton sini nga mga transport co-op. Especially ining insidente sang overloading kag mga kulurom nga mga padayon nga nagabiyahe. Tingwa naton nga maka-reconnect sa kay Sir Rizal Alido sa aton siniya nga interview, no. Tingwa naton nga malabot siya. Sir, nautod kita, no. Go ahead, sir. Siling ko, ang mga sa 14 namon ka membro sa kooperatibas, daw duwa lang na mga arang-arang. Duway na gani, isa na lang nabilin. Ang sinuwi na, ang amon lang yung nga may sa province nga route nga nagasulod di sa syudad, nga sa diin, ini nga mga ruta, solo nila ni. Alala ka ni sila sa Mega World nga terminal Di konsulo mo ang ruta sa probinsya ka, ang market mo madugang na hindi magbuhin. Amo ni ang Transco, Leon Transport Cooperatives. Multipurpose na kani sila, may lending na sila Okay. So, amo na naguro mo, volunteersin ko na muna Finally, Sir Rizal, no, damo pa kita tanay sa mga pamangkot pero daw kinakulabos na kita sa tiyempo. Ang imo na lang nga mensahe sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga transport cooperative, mga commuters nga ginaserbisyuhan sa aton sini nga mga transport co-op diri with regard sa mga issues nga ginapangatubang sa aton sini nga mga transport cooperative, Sir Alido. Una bes, parte sa overloading, ginapangabay man namon, gipasalamatan ginamon ang publiko, labi na gid ang mga commuters. Kung may ara kamo nga complain sa amon pawag drivers, may mga calling man kami number, may number man kami sa salakyan, reklamo kamo sa amon. Kaya amon niya ginaobligar namon ang amon katungdanan bilang sa management ang safety, no? Komportable kag reliable sa amon salakyan, kaya mula amon nga ginsumpuan sa amon nga operasyon. Hindi namon ina mamonitor tanan, kaya ra kami sa opisina, kag bisan ano, kaya ra kamo sa daladon, makita nyo gida. So please, we are very happy to accept all complaints.
ginahimo sa LTO niya, okay man lang ni sa amon kay para ini sa amon ginsumpahan man sa amon prangkisa. Kag parte naman sagutan pag ano niyo sa daladon during the peak hours, halin sa una, pila na ko katuig 30 anyos na ko sa transportation. Why ako nabalaan nga why nag-stranded ang pasero dira sa terminal kada peak hours sa aga. Nakatabo gina. Whether may ara sa una, mga LPTRP, kung wala man iya katabo na, but not so much. No? But not so much controllable. Hindi gid man magdugay. Right now, nga mo na niyang nagkakatabo, ang inapangabay na ko, kayang amon gusto nung butangan siyang matuod-tuod kag mga legal nga serbisyo ang aton pumuyo. Hindi na mo na malabot nga kay amon yung mga requirements ng unit sa modernization until now. Pila pa lang nakaporsyento, way pa ka 50%. Ay kung na-comply na mo niyang 1,782 units, aning awarded namon sa kada ruta, we will assure you, ma-schedule namon ini ang proper common dispatching na pag-surbar sang problema sang congestion sa daladon kag sa mga terminal. So hindi naman kami kapadugang kang units. Bangod ka ang bangko, hindi na mag-ransaman. Bangod sining mga kolorum. So, yutay nga pag-insindi, ang hapon lang sa inyo, bulugin nyo kami para masulban na mo nga problema. Madamong kasalamat, Sir Rizal Alido, sa time na ginatag ni mo diri sa Radyo Pilipinas. Thank you, good sir, and good morning. Thank you. Nabatian si Mr. Rizal Alido, ang presidente sang Ikaw DTC, kag amo man ang consultant sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporations Incorporated, kag subong man sang LTAP Region 6. Ano sila, no? Willing gid sila nga mag-comply sa sining pag-regulate sang LTO sa passenger capacity. Actually may standing nga pulo ginapasugtan pa sang LTO. Ang aton nga mga pasahero tidak ko ginang bulig ginapicturean nila da kung sinong overloading, sinong naga-overloading nga mga units, pero damo pa sa mga issues nga luyag man ma-address ang aton siniya nga mga transport cooperative, especially ang mga pagtuhaw o kung pagsigig yapon operation sa mga kulurom ng mga salakyan. Ti kabay dakpo ni. Iti wala na sila yan wala sila nagpa-affiliate sa mga transport cooperative. Imo panglakat, mata ko gamudlat sa imo Magpadayon nga nagabiyahe sa aton siniya pila ka mga ruta. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:58 sa aga. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Siling sang imo tatay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo
publiko.